Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa aura. Kung ano ang klase ng aura na nasa sayo. So halika na po, wag na po tayong paligoy-ligoy pa kasi ang time natin ay napaka-valuable. So, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po at pero kung doon sa mga na gustong malaman ang ganitong usapin, again, tara na po. So, marami po tayong nararamdaman sa kapaligiran natin. Ang kapaligiran po natin ay napaka mahimala or napaka powerful po. So, either ano po yung tinatawag nating Mother Earth, ano po, yung Mother Nature, o yung mga tao na nasa kapaligid natin, o kahit yung mga bagay na nasa kapaligiran natin, tulad na lamang po ng ganito, or ganitong seed. Ang lahat po na ito ay may mga kahulugan. Halimbawa, tulad nito, lumang wallet, ano po, or tulad po nito, ito po ay yung bigay sa akin doon sa Mount Banahaw. Shout out po doon sa babae na nagbigay nito sa akin. Nakalimutan ko po yung pangalan niya, pero salamat po doon yung babae na nagbigay nito sa akin. Ayan, tingnan niyo, napakaganda. So pagbalik ko po galing Canada, pagbalik ko dito sa Pilipinas, dadalhan ko rin siya ng magandang gift in return dahil dito sa binigay niya sa akin. So patuloy na po tayo sa ating usapin tungkol sa aura. Alam niyo po ba kung ano ang sinasabing aura natin? Ang aura po natin ay yung tinatawag na energy field natin na nagbibigay ng yung lumalabas sa katawan natin. So yung makikita niyo yun, yung mga nagaganon-ganon yun sa atin. Yung mga nasa labas natin. So minsan makikita natin ang aura blue, white, red, or black. And minsan po makikita natin yung gray. So, eto po sa usapan na ito ay ang aura na tinatawag natin, yung mga shape ng aura, color ng aura, at kung ano yung aura na nasa sayo para malaman natin. Ito na po. Kapag ang aura po na nararamdaman mo, halimbawa po, yung lumabas ka bago kang paligo, magandang pakiramdam mo. Lumabas ka. Tapos pag may nakatabi ka na isang tao sa jeepney. Right away po, naramdaman mo na nagutom ka. Tapos, pagod na pagod ka, nairita ka. Ganon. Yung pong tao na yun ay kinain yung energy mo. Nangangahulugan po, yung aura mo, yung protective energy mo ay hindi siya secured. So, either po na binigyan mo siya ng kusa, ng energy na yon, ng para gumanda yung pakiramdam niya, or kinuha niya po yon. So, ganun lang po yon. Nangangahulugan, kailangan niyo po na i-secured yung aura nyo. So, ang aura na sinasabi, yung pakiramdam mo na yung halimbawa po merong tao na nakita ka na halimbawa yung bago pa lamang nakakilala mo, tapos right away po tumaas yung tumaas po yung na-alert ka po yung nung na-alert ka na yung po na yung sense ng mo sa core, po siya, yung nag-activate po siya. So yung aura mo po mismo ang magpoprotekta sa iyo. So in other words po, kahit hindi mo alam, sila po nagagawa ng pamamaraan, yung aura mo mismo ang nagagawa ng pamamaraan para ikaw ay maproteksyonan. Kaya lang po kapag ang aura naman natin ay hindi natin nababalance, hindi natin nalilinisan, sila rin mismo ang nagbibigay sa atin ng mga sakit,
or ng mga kamalasan sa buhay. Meron po, halimbawa, yung babae, halimbawa po maganda naman ang ano mo, maganda ang kalagayan mo sa buhay. Maganda ang pakiramdam mo. Very happy na tao ka, no? Tapos, meron kang kakilala na heartbroken. Tapos, right away po niyan, kapag nakaano ka sa kanya, katatapos mo lang makausap or matapos makipag-coffee sa kanya, tapos naramdaman mo na yung mundo mo, pasan mo na yung problema ng lahat. Nangangahulugan po, nag-absorb ka nung yung problema niya. So, yung aura mo po na disrupt. So, karamihan po sa may mga problema sa halimbawa sa pag-ibig, ang aura po niyan ay may spike. Makikita nyo kapag tiningnan nyo po ang isang tao na ang nakapalibot sa kanila, halimbawa dyan po yung ganyan nakapalibot, yung may mga spike, ganon, nangangahulugan po yun, may trauma na nangyari sa buhay niya. So, kailangan po yung ayusin, kailangan yung i-balance, kailangan i-heal yung yung aura niya. So, ngayon naman po, halimbawa, kapag wavy naman po ang nakikita nyong ganon, yung parang nagba-vibrate, so yun po ay maanong tao yun. May dinadala po yan na mga agimat or pangontra. So, kapag wavy po na hindi siya nagsha-shattered, yung mga wavy na parang umaalon yung sa tingin niyo yung parang may sariling heartbeat, yung nagaganon, parang naggaganon ganon po yun. Yun po ay may may pangontra, may dinadala na mga agimat. So, yun po yun yung sa pagtitingin mo, pag-a-analyze mo pagdating sa may mga daladala na anting-anting or agimat. Kapag naman po ang aura ay diretsong ganito, yung wala na po siyang yung nakikita mo lang na nakabilog na ganon, tapos hindi siya tumitibok-tibok na ganon, yung lang po talaga siya, nakita mo lang talagang nakaganyan lang sa buong katawan niya, yun po ay tinatawag na enlightened po yun. Yung na siya, yung nadaanan niya na yung mga paghihirap sa buhay pagdating sa spiritual. Siya po yung matatawag nating halimbawa, ang mga nasa level na po sila ng ganoon, talagang yun po ang ginagawa nila. Na talaga sila yung enlightened po So, ang puti po na aura, yun ay may malalakas po ang daladala niyan. So, yun po yung mga enlightened na tao na may mga tinatahak, may daladala po sila na yung parang anting-anting, agimat, kapangyarihan na pwede nating mga orasyon, ganun po. So, yun ang nila, ang daladala nila. Hindi na po nila kailangan pang ng mga halimbawa magdala-dala ng kung mga ano-ano pang mga kagamitan sa katawan para lamang ma-achieve yung energy field po na yon. So, yun po sila yung pinaka-high na po sila So, sa tao po, hindi sa ang pinag-uusapan po natin yung aura ng human po. Tapos kapag halimbawa ang natin, ang aura natin, medyo nakikita mo pag tiningnan mo yung tao, nakikita mo yung aura niya yung pula, pula to pink po or pink to red, pag ganun po, yung parang na ganun shattered po siya, na parang nag-spike ganon. So, yun po ay, ang niya po noon, ang root chakra niya po niyan ay, mahina. Kailangan pong i-balance kasi kapag, po yan, madali po yang ng mga, mapasok ng mga negative. Kasi, yung, yung grounding niya po, yung root chakra niya po, ay, broken. So, kailangan po yun na,
ayusin, i-balance, tapos para i-seal po siya para hindi makapasok kung ano man ang mga negative. Ano po? So ngayon naman halimbawa kung sa halimbawa masyadong nahihirapan sa pagbuhay, halimbawa mahirap talaga yung maghirap makahanap yung tao ng pera. Ang ano naman po niyan, ang tinatawag na yung green aura po, yun po naman ay para sa heart. So, kasi ang heart po natin, nagaano siya ng sa lahat na bagay na dala-dala natin. So, dahil sa ang color niya po ay green, pagdating po sa mga energy and chakra, sorry, sa chakra po. So, yun, kailangan na i-heal po siya. Para naman, ma-balance natin. So, pag binalance natin yung ating crown chakra po, yung third eye, yung throat chakra, heart chakra, yung sacral, so on and so forth. Ganun po, yun ay pag na-balance po natin yan, makikita mo na yung aura mo ay smooth. So, nangangahulugan po, nasa stage ka ng maganda ang buhay. So, ma-attract mo yung love, ma-attract mo yung finances, abundance, love, and life, longevity. Yung po, masaya yung yung sarili mo. So, kung ikaw naman po ay halimbawa tinamaan ng sabihin natin na masamang hangarin ng tao. Sabihin po, sinumpa. Yan po right away po makikita po natin na ang energy field ng tao na yun o yung aura ng tao na yun ay itim. Hindi po siya hindi po siya smooth. Yun po ay may mga spike po talaga yun. Mga itim na yun, makikita mo yun. Ganun naman po talaga yun. So, karamihan po makikita na pag may mga halimbawa kasama sa buhay na hindi kailangan, mga masasamang hangarin ng ibang tao, ganun po yun. So, anyway po, hanggang dito na lamang po ang video ko at ako po ay andito sa hotel ngayon kasi papauwi na po ako, pabalik na ako sa amin at po ako ng mag-open ako ng resort na doon po ay Enchanted Resort sa Bicol po yun. So pagbalik ko po ipapakita ko po sa inyo kasi excited ako. Doon po ay maglalagay ako ng mga bagay na tulad ng mga anting-anting, mga agimat, mga medalyon, mga bagay na ginagamit sa spiritual. So, excited po ako. Have a blessed day po!